2 Samuel 24 verse 24. It was read, and the king said unto Araunah, Nay, but I will surely buy it of thee at a price, neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God, of that which thou cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. Amen. Let's pray. Father, salamat po sa second portion ng aming pag-aaral. At Almighty Father, humingi mo ako ng strength at wisdom so that we can discuss your word, that it can challenge our life like David to become a blessing, not only for Israel but for the whole world. Tulungan mo po kami, Lord, because may mga projects kami na dapat gawin para sa iyong kalawaltian. We need financial resources, but first of all, ikaw po mag-ayos ng aming mga puso. Salamat po sa opportunity at lahat ng ito ay aking dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Napakaganda po ng portion natin pinasa mga kapatid sa life of David. About the heart of David, about his sacrifice para po sa alatan ng Panginoon na ma-erect doon sa threshing floor, sa portion ng land ni Araunah, at si David po ang nagbibigay ng offering sa Panginoon so that the plague is stayed. Dahil po ang context itong istorya na ito ay ang Panginoon ay nagalit sa Israel. Akala ko nga yung portion na ito ay talaga pong kasalanan ni David, but he only uses David to chastise his people. Chapter 24, verse 1, and again, the anger of the Lord was kindled against Israel. He moved David against them to say, Go, number Israel and Judah. Iyo pong bilangin ang mga sundalo sa Israel at sa Judah. So yun ang command ng Haring David sa kanyang general na si Joshua na inumber ang mga soldiers. Noong unang panahon, mga kapatid, hindi po kailangan i-number ang soldiers. Kasi po, bawal yun. Kasi that is a sign of pride and arrogancy na kung walang war, ay bibilangin mo yung soldier. Hindi pwede yun. That is the commandment of the Lord. But the Lord, sabi nito, na nagalit daw ang Panginoon sa Israel. Kung hindi mo alam yung context nito, hindi mo alam kung bakit nagalit siya sa Israel. So, yun pala mga kapatid, yung rason na nagalit siya. Kasi, si Saulo na hari sa chapter 21, ay pinatay niya yung mga Gibeonites. Yung mga Gibeonites, yun ang mga tribe na nung pumasok sila sa Promised Land, yung nagmamakaawa at nagdamit ng mga gutay-gutay at may dala silang pinggan na empty, mga kunwaring mga mahirap. At nangako si Joshua na hindi sila papatayin, hindi sila sasakupin. Pero nung naghari si Saulo, ay pinatay niya ang mga Gibeonites. That's why, dahil sa pangako ni Joshua, nag-effect ang tinatawag nating curse. Nung pinatay ni Saulo ang mga Gibeonites, nagalit ang Panginoon. That's why ang famine na ito, tuloy-tuloy from chapter 21 to chapter 23 at ginamit ng Panginoon para i-discipline ang kanyang mga tao. So that's why nag-offer si David ng offering para po ang pagpatay ng Panginoon sa mga taga-Israel ay matigil. So, noong panahon na yun, 70,000 ang namatay dahil pinatay ng angel dahil sa galit ng Panginoon. By the way, mga kapatid, gusto ko lang na sa inyo ang mga success ni David sa outside na makikita mo talaga physically and materially yung mga success ni David as a king of Israel
at para mag-bless din po tayo sa buhay ni David at para gayahin din natin si David. Number one, na blessing ni David, he was anointed king of Israel at the age of 16. 1 Samuel chapter 16, and waited 14 years until Saul's death. So si David, before pa siya naghari, hari na si Saulo. At but si Saulo, alam naman natin na hindi siya gusto na hari ng Israel. Hindi gusto ng Panginoon. Dahil may nasa puso ng Panginoon na sino maghari si David. So nang naghari si Saulo, pumunta si Samuel sa bahay ni David, sa kay Jesse, at pinapila yung mga anak kung sino ba talaga maghari sa Israel. At natagpuan mga kapatid na si David, yun ang gusto ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ito bang maging hari? Sabi ng Panginoon, sabi ni Samuel, Panginoon, ito bang dapat maghari? Sabi ng Panginoon, hindi. Hanggang dumating si David, sabi niya, ito ang dapat maghari sa Israel. Just imagine, nung ikaw ay pinahiran na magiging hari, 14 years bago ka naghari. What a patience, amen? At sa mga panahon kong yun, mga kapatid, kahit may opportunity si David, hindi niya inagaw yung pagkahari ni Saul. He waited for 14 years bago naging full-fledged siya na hari. So, anong edad ni David nung siya maghari? 30. Right top of ang edad ni David. And then, nung naghari siya po ng 40 years hanggang siya ay mamatay. So, meaning si David ay matanda na nung nagsimula sa maghari hanggang sa natapos ang kanyang paghari. He fights 66 battles. Putulan ng ulo at putulan ng mga gabi na giyera at may mga Archie. Bana. Bana. Pero hindi siya natatamaan mga kapatid. Because sabi ni David, God taught me to engage in the battle at pinatutiktahan ko siya ng Panginoon. He survived 21 assassination attempt. Ilang beses po siya napapatayin, pero hindi how many times na siya ni Saulo, napatayin, pero hindi siya talaga namatay mga kapatid dahil si David po ay pinaproteksyonan ng Panginoon. Si Trump, how many times? 2 times na tinangkang papatayin, pero hindi namatay. Pero si David experienced 21 assassination attempt. Sa David po, outside, makikita mo po, 3 times a day, he was in the altar of God. Okay? 3 times a day, sabi nga niya, David, napakasarap po na mag-dwell palagi sa bahay ng Panginoon. Okay, so, si David ay 3 times nagsisimba sa Panginoon pumupunta sa altar. At excited si David na kung sabihin ng iba, let us go to the house of the Lord to worship the Lord. Yun ang laging excitement ni David bilang mananampalataya. He has 37 great generals. According sa 1 Samuel chapter 23 verse 38, not unordinary persons. Sabi dito sa chapter 23 verse 39, Uriah the Hittite, 37 in all. So ang dami ng mga general, 37, at alam nyo, napakalaking success ni David to have generals like that. No? Ang isang general ni David po ay nakapatay ng kalaban na 800. Wala nang lumalaban sa Israel, pero siya ay nag-fight at pinatay niya po 800 na kalaban. At ang kanyang mga kasama ay pumunta lang para kumuha ng spoil. Yung mga bihag at mga pagkain, nag-rescue sila para kumuha lang ng mga spoil. At may general din siya, mga kapatid, na yung kanyang kamay ay parang gumaon na sa espada. Hindi na makuha. Kasi grabe na 300 people ay pinatay niya sa isang labanan lang. At may general din siya po, hindi ko na isa-isahin yung pangalan, na pinatay ang Ammonite na parang leon ang itsura. At saka, nagkalaban din sila ng leon sa tawag dito, sa lupa na may parang may hole sa lupa, doon sila nag-away ng leon, pero pinatay niya rin ang leon. So napakarami niyang generals mga kapatid. At may panahon nga po na gusto ni David uminom ng tubig sa tubig ng Jerusalem. Yung kanang mga general,
pumunta doon, doon na napakaraming kalaban at nagsandok ng tubig doon para uminom ng hari. Pero maraming kalaban. Pero si David ay tinapon niya tubig sa lupa kasi sabi ni David, I'm not worthy to drink ng tubig na ito kasi dugo ng aking mga general yung nakataya na magbuha sila. Grabe, 37 generals at actually wala silang talo dahil po binigyan sila ng Panginoon ng 37 generals. He has the highest amount of soldiers sa lahat ng mga hari ng Israel. Dahil po, ang soldado ni David nung siya ay naghari is 1,300,000 solid soldiers. Mga kapatid, mighty man of valor na pwedeng lumaban ng harapan sa Kira po. 1,300,000. Nung unang panahon pa yon, no? Sa Pilipinas, wala nang 300,000 yung soldier. Pero sa panahon ni David ay 1,300,000. Sa David po, mga kapatid, ay nakapatay ng higante. Isang si Goliath ang pangalan, at nakapatay din siya po ng 4 na higante. In 2 Samuel 21, verse 15 to 22, may 4 pa siya na pinatay na higante. Kung hindi ka tinulungan ng Panginoon, paano mo yun mapapatay mga 11 to 14 feet kataas ng mga tao kung hindi ka ginagabayan ng Panginoon? Si David po, mga kapatid, prepared a lot for the house of the Lord. Sabi sa 1 Chronicle 22 verse 14, si David po ay nag-ambag sa bahay ng Panginoon. Anong inambag ni David? 100,000 talents of gold. 100,000 talents of gold. Ilang kilo bang 1 talent? Ako gusto ko talaga malaman. Pag sabi 1 talent of gold, gaano kabigat yan? Ang isang 1 talent of gold, mga kapatid, kung sa atin ngayon is 34 kilogram, 34 kilos ng gold. Ang pinire-repair ni David para sa bahay ng Panginoon. Okay. So, ang 34 kilogram na ito na gold, mga kapatid, kung i-times mo sa 100,000 talent of gold, ang labas niya is 3,400,000 kilos. 3,400,000 kilos ang ibinigay ni David para sa bahay ng Panginoon. Okay, so itotal po natin ang price, mga kapatid. 1 kilo of gold amounted $129,484 kung sa ating pera ngayon. Okay? So kung susumahin mo lahat, yung inambag ni David sa bahay ng Panginoon, nung siya ay naghari, that is, baka malula kayo, 441 trillion, 945 billion, $600,000 yung binigay ni David para sa bahay ng Panginoon. Amen? Yun kalaki. Ang kapatid, ngayon, i-compare po natin sa mga gold reserve ngayon ng mga nasyon. Ano ba kadami ang mga gold reserve ngayon ng mga nasyon? Ang England po ay may 310,000 kilos of gold reserve. 310,000. Ang US ay may 8 million gold reserve kilos. 8 million kilos. Kung i-compare mo sa gold reserve ng US, ang inambag ni David para sa bahay ng Panginoon, halos kalahati ng gold ng US, yun kadami ang binagay ni David sa bahay ng Panginoon. Just imagine, mga kapatid, ang heart ni David. Okay. So in terms, mga kapatid, sa silver, mayroon siyang silver talents. Mayroon po siyang 1 million talents of silver. I-times mo yun sa 34. That is 34 million silver, kilos of silver. Ang binigay niya po para sa bahay ng Panginoon.
At nagbigay din si David ng bronze, nagbigay din siya ng iron, nagbigay din siya ng wood, at ang bronze and iron na binigay ni David para sa bahay ng Panginoon, hindi po mabilang. Hindi mo po ma-measure. That is out of measure. Pero sabi ng Panginoon, David, hindi ka dapat magpatayo ng bahay ng Panginoon because you are a bloody man. Amen? Ibigay mo kay Solomon ang right na para itayo ang bahay ng Panginoon. Pero mga kapatid, no? Kasi 15 mag-preach pa ko. Marami sana sasabihin ko. But of course, mga kapatid, tingnan ninyo, ito sa salita ng Panginoon, nung si David ay gusto mag-offer ng offering para yung anghel, ay titigilan niya yung pag-kill sa mga people of Israel. 70,000 na namatay. So nag-offer si David, sabi ng prophet, sabi niya, dalihan mo, offer ka. So nung pumunta si David kay Arauna, na isang Ammonite, nakaluhod si Arauna, malayo pa, sabi, King, what will I do for you? Anong gusto mong hingin? Sabi niya, Arauna, kasi yung anghel, dyan nagpumatong sa bahay, sa lupa mo, sabi niya, doon ako mag-rear ng altar. Sinunod niya po ang sabi ni Prophet God, na doon ka mag-rear ng altar. Sabi ni Arauna, sabi na King, I will give it to you. Bigay ko lang sa'yo. Sabi niya, pati yung mga threshing floor. Ang threshing floor, kung gusto mo magpahangin ng mga wheat, no? Na mag-separate yung mga hindi kailangan sa mga talagang bukil na maganda. Sabi niya, pwede mo king gamitin at ito ay gigibain at i-offer bilang panglaban sa offering. Anong sabi ni David ang king? Arauna, I will buy it for the Lord. Bibilhin ko yan para sa Panginoon. Sabi ni Arauna, wow, David, I treated you as a king. You are very important to us. Ilaw ka sa amin. Sabi ni Arauna, King, sabi niya, ibigay ko sa iyo. Ano sabi ni David? Okay, dito tayo, verse 24. The king said unto Arauna, Nay, but I will surely buy it of thee at a price neither shall I offer burnt offering unto the Lord my God of that which cost me nothing. So David brought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. Amen. Hindi ako mag-aalay sa Panginoon na walang sakripisyo. Hindi ako mag-aalay sa Panginoon na hingilan. Dapat, ang ialay ko sa Panginoon ay malaking sakripisyo. Alam niyo mga kapatid, yung gold na sinabi ko kanina, saan yun nanggaling? Galing yun sa 68 wars. Sa mga spoil. Kasi noong unang panahon, ang mga camel may kwintas, ang mga hari may mga gold, ang mga soldier may mga gold. Tinipon lahat ni David yon. Ang offering ni David is the result of the blood na kanyang sinakripisyo para para makapag-offer sa Panginoon. Sana mga kapatid, si David, kung wala siyang heart sa Panginoon, yung yaman na yun, itatago niya yun. Amen? At ibigay sa kanyang mga anak. Pero ang sabi dito, ginamit yun para sa bahay ng Panginoon, para ang bahay ng Panginoon ay maging sikat, mga kapatid, sa buong nasyon na nakapaligid sa kanila. So nung natayo na yung bahay na iyon, sa panahon ni Solomon, walang gaganda sa lahat ng kingdom. At ang mga hari nagbibisit, mga kapatid, doon sa kaharian ni David, at sabi nila, half has been told. Kalahati lang ang sinabi sa amin na radiance ng itong kaharian. At nagbibigay sila offering, mga kapatid, that is $500 billion every year. Para Para makakita lang ng kaharian na ipinagtayo. Pero sinong sekreto, mga kapatid, bakit natayo yun? Si David, hindi si Solomon. Si David. Dahil pinipare ni David ang mga kailangan ko para ipatayo ang bahay ng Panginoon. So, mga kapatid, yun si David. At si David na tao, itong tao ay broken hearted. Nung sinasabi sa kanyang kasalanan, hindi siya lumalaban. Amen? Tinatanggap na kanyang kasalanan. He was broken-hearted. Intentionally, he was sad. Kung makagawa siya ng kasalanan, he recognizes sin. He is very sensitive of his sin. He is very familiar of his sin.
At lagi siya pong nagsasubmit sa Panginoon, Lord, kung may kasalanan ako sa iyo, kung ano man chastisement, ano man palo ang ibigay mo sa akin, ikaw ang marunong Panginoon. Tatanggapin ko. No? At nagkasala sa kay Bathsheba, nagkasala siya po sa pagbilang ng kanyang masudya na ayaw ng Panginoon. Nung may consequence, pinatay ang anak niya kay Bathsheba at pinatay 70,000 ng mga tao sa Israel. Hindi po si David umangal sa Panginoon. He has total submission to the Lord. He has a broken-hearted spirit sa Panginoon, mga kapatid. So ngayon, nung na-rear up na ang bahay ng Panginoon, okay na, itong si Solomon, nung una siyang naghari, okay ba? Pero nung huli, mga kapatid, nag-rebel siya sa Panginoon dahil nagsimba siya sa mga Diyos-Diyosan na kanyang mga asawa. Nag-backslide si Solomon. Pero anong sabi dito, mga kapatid? Sa 1 King 11 verse 12. Sabi dito, 1 King 11 verse 12. Pakitype pa, sis. Verse King 11, notwithstanding, in thy days I will not do it for David thy father sake, but I will rent it out of the hand of thy son. Alam niyo ba si Solomon, sa panahon niya, kahit may kasalanan si Solomon, hindi siya talagang ginudge ng Panginoon. Dahil ano ang sabi ng Bible? Nagpigil ang Panginoon for the sake of David, thy father. Alam niyo mga kapatid, itong mga gawain natin sa Panginoon, dapat talagang may sacrifice. Si David, for 40 years na pawis at dugo ang lumalabas, nung siya ay lumalaban sa kalaban at nakakuha sa mga gold and silver. Pero in all of that, his sacrifice, nung huli na kanyang buhay, binigay niya lahat para sa gawain ng Panginoon. Hindi po ma-measure ang gold and silver at lahat ng mga iron, pero binigay niya sa Panginoon. Ganon ni David kamahal ang Panginoon. At dahil mahal niya ang Panginoon, kahit ang kanyang anak na Solomon, na napaka-wicked na anak, in-spare ng Panginoon. Bakit? For David, thy servant, sake. Alam niyo Israel ngayon, bakit napakalakas na nasyon? What is the reason? Kahit si Netanyahu, anong sabi? For David, thy servant sake. Thousands of years na po ang nakalipas. Ang ginawa ni David sa pagmamahal sa gawain ng Panginoon at ang kanyang sakripisyo, pawis at dugo para sa bahay ng Panginoon. Ang effect noon, thousands of years na blessing sa mga anak ng Israel. Amen. Mga kapatid, may dalawa lang ako nakita sa Biblia na yung blessing talaga ay grabe. Una, kung mahal mo ang bahay ng Panginoon. Amen. And secondly, mahal mo ang servant ng Panginoon. Amen. Let me go to you, but before I end, mga kapatid, dito sa Shunammite woman, sa buhay ng Shunammite woman, na sabi dito mga kapatid, sa 2 Kings 4 verse 8, na nung dumaan ang servant ng Panginoon, sabi niya ay perceive na yung tao na ito ay alagad ng Panginoon. Tawagin natin, pakainin natin. Amen? Amen. Gawa natin sa gilid ng pader ng bahay, Yes. steak and a table, at bawat pagdaan niya dito sa dapat dumaan, pagpahinga, at pakainin natin siya. Tama. At anong ginawa ng Panginoon, mga kapatid? Sila ay walang anak. Pero, may edad na yung babae. Pero dahil sa kanilang ginawa, anong ginawa ng Panginoon? Nagkaanak yung babae na siya naman. Dahil inalagaan nila ang servant ng Panginoon. Amen. Pangalawa, mga kapatid, yung bata na yun na inalagaan namatay. At tinawag si Elisha. At dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, binuhay yung anak na yun, mga kapatid. Kung ikaw ay napakalaking bagay ang tinatawag nating anak. Amen? Isa lang nag-iisa. Pero dahil sa premier concern nila sa servant ng Panginoon, they have a creative spirit
dati malo may servant quarter eh. May office chamber. Dahil sa kanyang creativeness, napasayahin ang servant ng Panginoon. Premier blessing po ang kanilang natanggap at i-bless ng Panginoon. Ang babaeng siya naman. Sabi ni Elisha, gusto mo bang magtrabaho sa hari? Kasi kilala ko hari. Sabi niya, I dwell among my people. Dito lang ako. Kasi kung nandito siya, bawat dumaan ang prophet, makaserve ko siya sa prophet. Mga kapatid, yun lang ang dalawang bagay na napakalaga na ang Panginoon ay pwede pong mag-bless sa atin. So sa David, obedient to the servant of God, may submission po siya. Kung judgment ng Panginoon, wala si David reklamo, parang si Job rin, at masyado siyang generous sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, ibinibless siya ng Panginoon hanggang sa ilang generasyon, hanggang ngayon yung blessing ng Panginoon ay andyan pa rin dahil sa sacrifice niya. Alam niyo, itong mga building project natin na ito, mga kapatid, kita ng Panginoon ang puso. Yes. Okay? Kaya sabi ko nga, bakit mag-serve tayo, may compare tayo. Amen? Sa mga binibigay po natin, nagreklamo ba tayo? Si David nga hindi nagreklamo. Lahat ng pinagpawisan niya for 40 years ng mga gold and silver, lahat yun binigay niya. That's why 3 times a day si David nagsisimba. Why? Because he loved the altar of the Lord. He loved the house of the Lord. 3 times siya nagsisimba. I rather dwell in the house of the Lord. Kung wala siyang laban, andyan siya lagi sa house of the Lord. Amen. Sino ka ba na makapag-dwell dito kung hindi ka nagtulong? Amen? Wala kang inambag. Diba? Si David, napakamahal niya po ang gawain ng Panginoon kasi hindi magila yung gold, silver, at lahat ng bagay na hindi tayo nililin para sa Panginoon. That's why, dinilis po ako. So sana po sa ating mga buhay, mga kapatid, ang Panginoon din ang mag-bless sa atin, mahalin natin ang gawain ng Panginoon. At sa iyong makakaya, ang kung anong pawis mo at tubo, pwedeng ibigay sa gawain ng Panginoon. And you will be always here in the house of God, praising the Lord, kasi nag-impart ka sa gawain ng Panginoon. So yan lang po, sana po ang Panginoon ay mag-bless po sa atin. Praise the Lord. Bless po ba kayo? Amen. Okay, sariwain niyo po yung commitment sa gawain. Unahin ninyo. At may pangalawang bilin ko ako sa inyo. Ano yung bilin ko? Si Jels, kung hindi ako nagkakamali, may balak din magpatay ko. Pero salamat nakinig salita ng Diyos, inuunan niyo muna ang bahay ng Panginoon. Ngayon, sino man sa inyo nagtatangka, tulad ni tatay, magtayo ng bahay, isama ninyo sa plano ng pagtatayo ng bahay ang propeta. Prophet's chamber. Siguro nagugulit si Mama Lu sa ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay ngayon. Hindi pa kalaunan, pero nakikita niyo, nararanasan ninyo mag-ano. Binibless kayo ng Paginoon. Pagka kayo nagpagawa ng bahay, magpagawa kayo ng prophet's chamber, magpakain kayo kumugkop ng walang reklamo, at kayo po ay nilingapin ng Panginoon. Tayo po tumayo sa pangalawa po, O Diyos, si Tatay Ruben, nagpe-pray din. Sabi niya, Pastor, pagka kayo po ay magkakaroon ng gawain dito, magtatayo po tayo ng tuluyan ninyo. Dito na kayo matutulog ni Ma'am Jonah. Amen. So tayo po ay manalangin, hiligin natin si Brother Jess kasama ang ating dagdag special offering para makatulong tayo sa proyekto ni Jeto magtayo ng bahay ng Diyos. Let's pray, Brother Jess. Tayo po'y manalangin, manaming Diyos na mangyayari sa lahat, kung po na tayo tama sa pagmensari, uli nga mo, na ninanasin po namin sa bawat sa amin narito, na pagpalain mo, ang bawat tayo ng sila ng mga pangako sa iyo, upang Panginoon ay magugunahan ng mga pinasyang pangailangan, at tayo Panginoon ng buhay ng bahay. So Panginoon na matakatak sa building na ito, ang pangalan niyo po ang kataas. Amen. At gamitin naman po Panginoon daluyan para ang aking anak na sa kabila po Panginoon ang kanyang pamumuhay ng sisiksay ang bawat isa ng tugunan ng mga pagkakas. Salain po sa Panginoon, pagpalahin niyo rin po Panginoon ang bawat isa. Higit po kayo ng magpupuntahan pa ng Panginoon. Ikatay po kayo ng salamat sa paglayon sa bagyo. Salamat po sa pag-ingat. Salamat po sa pangalan po ng Panginoon. Amen. Pastor Jesso, una po doon. Special offering po tayo. Next special offering para sa simbahan naman ni Jesso. Ha? Ano?
Jeto, halika na.